Ang luwang po nitong pan-area natin ay umaabot po siya ng 7.83 hectares po. Ang napapatubigan po ng Butid 1 Suiza ay umaabot po ng 42 hectares. Sufficient po yun. Tayo rin po ay nakakatulong doon sa isang impounding project natin, yung tinatawag natin na Butid 2 Suiza. Tayo rin po ang tumutulong pag kinakapos sila ng tubig. Magkano pondo ang ginugol? Ito ay kulang-kulang 4 na milyon po noong 1994. Wow. Abril 28, alas 3:33 ng hapon. At nandito po tayo sa bayan ng Talugtog, dito po sa Barangay Butid, at mismo sa Butid 1 Suiza. Nakikita po natin yung lawak po ng tubig na nakaimbak. At meron pong 3 salusoy. Ayan. At meron pa tayo nakikita mga pinapasto lang mga tupa, ayan, baka. At ating pong makakapanayam, si Kuya Joe Pangalilingan, na National President po ng Suiza Federation of the Philippines Incorporated, at mismo siya po ang nangangasiwa dito po sa Small Water Impounding Project po na ito. Magandang hapon, Kuya Joe. Magandang hapon din po kuya, at sa mga nakikinig at mga taga-subaybay po natin sa ating pinakamamahal na radyo natin, Gimba. Opo. Ayan, at nako, Kuya Joe, ito po yung pinakasiwan po ninyong sweep, ano po? Opo. Kailan pa po ito naitayo? Actually, ito pong Butid 1 Suiza ay nagsimula po ito noong 1994 at natapos po at na-turn over po sa amin noong 1996. So, matagal-tagal na po. Matagal-tagal na. Opo. 30 years na po. Okay. At gaano kalawag itong pond area? Ang luwang po nitong pond area natin ay umaabot po siya ng 7.83 hectares po. Malawak-lawak. At ilang hektarya naman po ang napatutubigan? Ang napapatubigan po ng Butid 1 Suiza ay umaabot po ng 42 hectares. Sufficient po yun. Sufficient? Opo. Mula pagtatanim hanggang sa bago anihin, Tama po. nasusuplayan? Opo. Ayan. Tayo rin po ay nakakatulong doon sa isang impounding project natin, yung tinatawag natin na Butid 2 Suiza. Tayo rin po ang tumutulong pag kinakapos sila ng tubig. Tayo rin po ang tumutulong sa mga membro nila na iba. So yung pong kanal ninyo dito sa Butid 1 ay naiduduktong po do sa bukiring sineservisyan ng Butid 2? Opo. Actually, hindi pa po ito lahat konkreto dahil mahaba po ito. Dahil 5 grupo po ito, group 1 hanggang 5. Doon sa dulo ng group 5, yun po yung nasasakupan na po ng Butid 2 Suiza. Ngayon po, itong impounding project po namin, maigsi lang po yung kanal na binigay sa amin noon. Sa tulong naman po ng mga miyembro natin at sa binibigay natin na operational and maintenance fee, nakapagpagawa po tayo ng sarili nating pondo na nakalap sa mga operational and maintenance fee. Nakapagpagawa po tayo ng halos 250 metro na sariling pondo po ng asosasyon. Kanal po? Opo. Ay, galing naman. Ano po? Ayan. At ito pong tubig rito, meron bang isda? Ayan. Ito po ay pasyalan din po ng mga kabataan at saka mga bisita natin na iba't ibang lugar. At sa lahat ng mga bisita natin, ito po yung pinupuntahan po talaga ng mga dayuhan, sabihin natin na dayuhan dahil marami na po mga bansa ang napunta dito. Pati United Nations napunta talaga po dito. Pinasyalan to, At saka Thailand, Japan, Africa, ito po yung pinupuntahan talaga nila. Dahil nakita po nila na yung asosasyon natin at saka yung kumbaga yung accessible siya. Opo. Dahil nakita nyo naman po mula doon sa barangay road hanggang sa bayan, isimentado po. Sementado at maganda po yung pagkakasemento. Opo. Diretso, makinis. Opo, makinis po. Maganda po 'yon. Walang bitak. Walang bitak po. Ito, bahagi din itong Farm to Market Road. Opo. Na proyekto po dito po sa Butid 1 Suiza. Opo.
Opo. At sino nga po ba, anong ahensya nga po ng gobyerno ang talagang pangunahing tumulong po rito para matayo? Ah, ang nagpatayo po dito ay ang DAB, Department of Agriculture at Bureau of Soils Water Management. Ang BSWM po yung nag-design, nagpundo itong project na ito. Pwede malaman, tatandaan niyo po ba kung magkano pondo ang ginugol? Ito ay kulang-kulang 4 na milyon po noong 1994. Wow, 4 na milyon. Opo. Napakalaki pa siguro ng pera, no? Kasi Opo. ngayon, ang mga nababasa kong pondo sa SWIFT, pinakamababa ni 18 million eh. Opo. Ito, 4 million. 4 million po noong 1994. Wow, ang galing, no? At may kasama na rin po, nakita nyo rin po kanina yung opisina, yung pinaglagakan po ng Ng sorghum. Opo. Pamimigay po natin sa ating mga magsasaka na may mga kambing at saka mga baka. Ayun. Bukod po doon, ano pa ba ang iba't ibang mga intervention ng gobyerno dito sa Bukid Uno, Suiza? Kung sa intervention po, marami po yung intervention na binigay po sa amin ng Bureau. Hindi lang po ang Bureau of Soil Water Management at hindi lang po ang DA. Nandyan din po yung DNR at saka andyan na rin po yung Manila Bay Rehabilitation dahil nagbigay po dito yung Manila Bay Rehabilitation. Dalawang site po yung binigay po dito na yun po yung pinataniman po natin yung mga gulod, mga bakanting lote para po makita po natin na talagang magiging masukal, makahoy para doon sa rehabilitasyon natin sa Manila Bay. Opo. At saka tulong na rin po sa climate change natin. So, DNR tsaka Manila Bay. Opo. Ayan. Yung DNR po, ito namang makikita ninyo, lahat po ng nakatanim dito na kawayan, yung nasa gilid, yan po ay project po ng Department of Environment Natural Resources po. Ayan. Ito po palagay ko, itong meron kayong sariling weather station. Opo. Pag-asa, tama? O DOST? Opo. BSWM din po yan. BSWM! Opo. Yan po ay kauna-unahan po na mayroon tayo sa Nueva Ecija na ibinigay ng BSWM na weather station. Ito lang po ang recipient, itong Butod 1. So, yung weather station na po yan ay nasubukan na namin na accurate talaga. Dahil alam niya kung kailan talaga yung oras na uulan. Ay, uulan pa lamang. Uulan pa lang po, maga pa lang alam na niya kung ulan mamayang hapon. Opo. O mamayang gabi. So ano pa po, bukod doon sa, may nababanggit kayo, bukod doon sa ulan, ano pa ang nababasa po nitong weather station ninyo? Ayun po, parang pag-asa na rin po yan, yung lakas ng hangin, Ah. lakas ng patak ng ulan, kung ilang millimeter yung binabagsak niya. Tapos alam niya kung gaano kalakas yung hangin, Ayun. gaano kalakas yung ulan na ibabagsak, at saka yung tamang oras. May nakita po akong tubo na nakasawsaw doon sa tubig, nakaduktong po sa weather station ninyo. Ano po yon? Ay, yan naman, yun po ay pagka umulan po yun, at saka kung kunwari tag-araw na ito, ganito, nakikita niya kung ilan pa yung natitirang water level niya. Binabasa rin po niya yon dahil may Ayun. mata rin po yon. Ayun. At yun po, lahat ng po ng mga membro ko na naka-access dyan, isang pindot lang po nila. Alam na nila kung mag-broadcast na po siya ng kung sasabihin natin 1 week before, alam na po niya yung forecast. Opo. So, ito po ba may sitwasyon na ba na natuyo? Mayroon po. Mayroon po yun nung 2017. 2017? Opo, natuyo po siya dahil El Nino din po noon. El Nino. Opo. Hindi pa gumagana yung San Francisco. Yung San Francisco Sweep. So, itong barangay po na ito, itong barangay Bukid, tatlo po yung nagtutulungan dito na impounding project ngayon. Yung San Francisco Sweep, yung Bukid 1, Suiza, at saka yung Bukid 2, Suiza. Ayun, opo. At gaano kataas po ba ito pong inaabot ng naiipong tubig? Ang naiipon po na tubig ito pag napuno po doon sa regular niya, 9 meters po. 9 meters? Opo, pero sa tagal ng panahon na
nagkaroon tayo ng problema nga nung naranasan natin nagkaroon ng nasubukan natin yung drought. Opo. So, ang ginawa po natin, pinatungan po humingi tayo ng tulong sa BSWM at kagyat naman po tayong pinagbigyan. Pinatungan po nila. Sila po mismo ang nagpatong. Ano po pinatungan? Yung pong... Spillway po. Spillway? Opo. Oh. At kasabay din po yon nung nagpatong sila, nagbigay ulit po sila ng another 1 kilometer na line canal. Line canal. So, yung pong taas, 9 Meters po. meters. Ito na yung ano, yung kasama na yung nadagdag na patong? Hindi pa po. Hindi pa. Opo. Pero ang dam height po nito ay nasa 12 meters po. 12 meters. Yung tubig po ay umaabot po ng 9 meters. Ang ating pong spillway, Yun po, mahigit na 9 meters na po. mahigit 9 meters naman po. Opo. Ay, yun. So, maganda po itong inyo pong sweep. Okay. Meron pa po ba kayong nakikita na dapat gawin para mas maparami pa, mapalawak pa ang serbisyo nito sa community at sa okay. mga magsasaka? Actually po, mayroon po tayong ongoing, kaya lang nahinto po siya nung umulan na, naabutan po sila ng ulan. Ito rin po yung binadgetan po ng Kapitolyo. Sa rin po ito na binadgetan ng Kapitolyo noon na sabi nila, kung hindi ako magkakabali, 25 million. 25 million din? Opo. Ngayon po, andyan po, makikita nyo naman, hindi pa tapos. Ano po ba yung proyekto na ito? Desiltation po. Yun po tawag natin na desiltation. Maghuhukayin po nila yung mga lupa, tapos iaangat po, itataas, ilalagay sa ibang lugar. Tapos para mapalalim po o mapaluwang yung mga itong pan-area natin. Opo. Dahil ito po ay silted na. Silted, Opo, kaya kailangan na po ng desiltation. Pero ngayon, inaantay nga po natin na sana ngayong tag-araw, ipagpatuloy po yung ituloy nila yung proyekto na ginagawa nila. Dahil pag late na naman sila kumilos, maabutan naman po sila ng ulan dyan. So marami pa pong tatanggalin yan dahil nasa kontrata po yan na tatanggalin po lahat ng mga pinakabagulod-gulod niyan. So aayusin po nila lahat na naiwan na lupa dyan, tataas nila para po lumuwang at saka lumalim po yung pan-area. Kasi po nakikita natin na sa gitna po ay ng pan-area ay yung meron pong pinakaburol. Opo. So ang gagawin, kikitiran itong pong pinakaburol. Opo. Opo. So kung sakasakali po mga matatansya po ba natin kung ganong kalawak na area ang madadagdag kapag natapos po itong proyekto nito ng Kapitolyo dito po sa inyong sweep. Opo, kung titignan natin kung magagawa po yan at matatanggal po yung lupa. Humigit kumulang 2 hektarya po yung tatanggalin nila na lupa dyan. Kung ilan, hindi natin alam kung ilang metro to tonelada na cubic meter na lupa yung tatanggalin nila. Pero sa tansya natin, pagka nagawa po yan, natanggal po lahat, sigurado po, hindi na po kakapusin kahit kailanman itong pan-area namin. Ayun. O sige po, baka tayo napapanood ng mga taga-Kapitolyo, napapanood po tayo ni Governor Ogie Umali at ng kanyang mga opisyales sa Kapitolyo. Sige po, manawagan po tayo. Kami po ay sa ngalan po ng Butid 1 Suiza, nananawagan po kami na sana po sa lalong madaling panahon ay may pagpatuloy na po yung ginagawang desiltation po ng aming impounding project para naman po hindi na mapag-abutan ulit ng tag-ulan at para gumanda na rin po yung pan-area namin dahil nakikita naman ninyo na marami pang naiwan na lupa dyan, tambak-tambak. So magiging malinis po yan, luluwang at marami po yung makikinabang. Maraming salamat sa iyo, Kuya Joe. Bago tayo mananawagan din po tayo. Sige pa, ano pa? Okay. Sa mga kasamahan natin dito sa Butid Suiza, Butid 1 Suiza, pagpatuloy po natin yung magandang samahan po ng ating asosasyon. At mayroon naman po tayong parating na proyekto
na ibibigay po ng BSWM. At sa May 6, magkakaroon po tayo ng meeting para doon po sa karagdagang 1.3 kilometers po natin na concrete canal na pamimigay po sa atin ng DABSWM. At tapos, baka isabay ko na rin po yung meeting natin. Magpapamahagi po tayo. Hindi lang po dito sa Talugtog. Ipamamahagi po natin yung nakuha po natin na sorghum. Na kumbaga, sa Ilocano yan, bukakaw. Libre po yan. Kung yung mga gustong magtanim, libre pa kayong pumunta, makipag-coordinate kayo sa akin. Libre pong ipamimigay ng inyong lingkod para po sa pagkain ng kambing at mga baka o kalabaw na ating mga alagaing hayop. So, ganoon lang po at maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat po na nakikinig at taga-subaybay po ng Radyo Gimba. Maraming salamat po.